Na ngayon, pipilitin ko na umabot ka ng 16 anniversary next year. Malakpakan natin. Amen. Grabe si Lord. Ayan, nakakalungkot yung ibang mga inugagan dito. Hindi yata nakapunta. But anyway po, so we are so blessed right now dahil tayo ay nagdirika. Hindi tayo nakalabas. Pero maganda po ba ang church? Yes! Pero hindi umabot ang ating aircon. Okay, pero hopefully magawa natin yan. Pero naayos naman po. Salamat po sa lahat. Naayos naman natin ang ating kids room. Sino nakababa sa kids? So sila po ay nag-i-enjoy na doon. But then, actually po ngayon dapat may hinagdagalaga kami ng mga video. Pero naisip ko kanina umaga lang, madaling araw actually nag-usap kami ni Coach Paula. Sabi ko, hindi na muna tayo manunod ng video na sobrang haba because I really want all of you to focus on God's Word. Amen ba? Because ang ating pong guest speaker for this morning ay hindi talaga basta-basta. Grabe! Are you excited? Amen. Ako nakita ko. Bata pa po ito dati. Actually, talagang ako nakita ko kung paano siya ginamit. And actually po, siya ang dahilan. Of course, ang banal na espiritu. Pero ginamit ang guest speaker natin ngayon upang mapalago ang life ng Central. Before po wala talagang matibay, mahawak ng mga young people. Mula noon hanggang ngayon, pagdating po sa puso sa tao, I don't think so na meron kang tatapat sa puso nito. Walang generation. Walang holder. Ang ating pong guest speaker ngayon ay simple lang naman. She is the President of National Council. Waka ko na lang. Of course, the Senior Pastor of Life Giver Manila. And grabe po ito. Nag-resign sa trabaho niya. Naku, napakagaling po nito. Artist ba ang tawag doon? Hindi ko alam basta yung mga umaarte-arte. Okay? Actress. Salamat sa correction niyo. Malapit na malapit. Okay? Pero alam mo, yung profession niya po ay give up niya because sa calling niya sa Panginoon. And nakita ko kung paano gumanda hanggang ngayon. Siya ay kung paano ang passion niya mula nung siya ay youth. Pamihira, habang naging young professional, naging nanay, nagkaanak, pero hindi nalimitahan ng paglilingkod sa Panginoon. Ibang klase ito. Ngayon po, okay lang ba tatayo tayong lahat ngayon? I-welcome natin ang mensahe sa atin ngayon. Please welcome Reverend Katie Santiago. May suntukan ba? Kailangan dito. Palakpakan po natin ang ating Diyos na bumawa 15 years. I want to tell you that I am so proud of Life Giver Bagong Silang. Okay, by your pastors, Pastora Rev Gio, and ano ba, soon to be pastor. Diba, Pastor Odi, amen, and the rest of the leadership. Maraming salamat po sa inyong commitment for standing with us. Hindi nyo iniwan ang Life Giver na dumaan sa madaming shakings, dumaan sa madaming bagyo, but andito po kayo, nakatayo pa rin. Amen. Sit down, let's pray. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa napakagandang araw na ito na ibinigay niyo po sa amin. Ngayong araw na ito, Lord, gumalaw ka. Amen. Gumalaw ka, Panginoon, sa ways, Lord God, na higit pa sa aming
our hearts, Lord, and move us to the next level. Because I can feel, we can feel, no, I personally can feel in my spirit that may bagong wave ng galaw mo. No, pagkatapos po nitong event na ito, pagkatapos po nitong celebration na ito, nagbubukas ang bagong yugto. No, bagong sigla, no, bagong pangitangin na lalakaran ng simbahan na ito. Gumalaw po kayo sa amin, bukas ang aming puso, bukas ang aming isipan, lahat ng balakid para matanggap namin ang iyong salita, ay nililibyog namin, ang aming mga puso ay bukas sa iyong gawain at gagawin ngayong araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, at magsabi lang amin, ako nag-pray naman. Thank you, Lord. And, wow! Yan ang gusto ko yung mga kabataan na nasa harap. Alam niyo ba na habang ang mga kabataan ay nasa harap, ibig sabihin, on fire ang church. Kaya kasi ang sukatan ko noon ng spiritual thermometer ng church ay yung mga kabataan. Nasaan nakaupo, ayan. And wow, sabihin mo nga, on fire ang church natin. Thank you, Jesus. Happy anniversary! Happy anniversary! Happy 15th anniversary! Amen! Alam niyo po, ramdam ko, Gio, ramdam ko talaga sa spirit ko na may bagong season na bumubukas ngayon. Dumaan kayo sa bagyo, dumaan sa pagkawala, sa sunod-sunod na pagyanig. 15 years. No, ang daming yung pinagdaanan. Pero gusto ko sabihin sa inyo ngayon, hindi kayo shinake para wasakin. Pero shinake kayo 15 years na may mga moments ng shaking para buuin kayo. At para makarating kayo kung nasaan man kayo ngayon. Ang dami mga shakings na dumaan sa bagong sila. Pero yung mga dumaan na shakings na yun ay hindi para sirain kayo. Pero para palalimin kayo. Yung mga shakings na yun, kaya hindi pinadala, no? Para takutin kayo. Pero para linisin kayo. Palalimin sa inyong lakad sa Diyos, sa inyong pananampalataya, at sa inyong purpose. Yung mga pagyanig, akala natin katapusan na natin, ay tama po ba? Tama po ba? Diba? Pero yung pala, yung simula ng mas malalim na ginagawa ng Diyos sa atin. Kasi minsan, bago tayo palalimin, kasi yan ang ating theme ngayon, bago tayo palalimin, kailangan muna tayong yugyugin. Yan po, ang isang puno po, kapag dumadaan po ang storm niya, malalakas na storm, yun po ang way para yung roots po mas lumalim. At kapag lumalalim po yung roots, mas tumatatag yung puno para sa mga susunod na shakings, eh hindi siya matutumba. Hello? So today, my sharing, my topic for today is when God shakes to make us deeper. No, when God shakes to make us deeper. You know, in the Philippines po, sa ating bansa po ngayon, sino po ang nakakapansin na our nation right now is literally being shaken? No, grabe, sunod-sunod. No, ang pagyani, mga baha. Pangalawa, yung unprecedented corruption. No, yung hindi mapantayang pagnanakaw sa ating bansa na yumanig sa atin. Tapos, dinalaw pa tayo ng lindol.
September 30 was hit by another 6.9 earthquake. No, before, Davao Oriental, tinamaan po ang Cebu. As a matter of fact, yung ating church sa Cebu. Kasi yun ang talagang main na natamaan ng Bogo City eh. Grabe, ay naapektuhan. Grabe, nagunaw eh. Ang mga buildings, may mga bahay, mga churches po na nag-crack. And until now, pupunta po ako sa Cebu, November 4 to 6. Sabi nila, pas, nasa labas pa kami natutulog kasi may mga aftershocks pa. Hello? Meron pa nga tayong isang church. Ay, yung church natin, sa Bogo, tinulungan natin kasi may dalawang toddler na ang cute. Ang namatay. Eh, tinulungan po natin at until now po, yan, check po natin ang pamilya. Grabe ang pamilya. Just days later, may mga smaller earthquakes like La Union, sa La Union, Isabela, Zambales at Surigao. At ngayon, tayo, ang Metro Manila ay nagpe-prepare. No, for the big one. Sino dito yung prepared na for the big one? Nag-usap na kayo ng pamilya ninyo, tapos sakasakaling tumama yung earthquake, saan tayo magtatago? Meron na ba tayo mga go bags? Kami po sa church, may mga nakahanda ng go bags, ang mga full-timers, at ako rin po sa bahay ko, meron rin go bags na nakahanda. So, ibig sabihin, ang buong Pilipinas, ang buong Metro Manila naghahanda na kasi may threat ng the big one. Kapatid, our land is shaking. And ang mga tao po ay takot na takot. Ewan ko po, kung nanonood kayo sa TikTok, nanonood kayo sa Reels, noon ng, ewan ko ba, pag-bisa ko na, imbis na i-rescue natin ang mga sarili natin, binibidyohan pa natin, no? Diba? At nakita ko po yung mga, during earthquakes, ang mga tao po, alam niyo po, ang mga tao po, binabanggit ang pangalan ng Panginoon. At sinasabi nila, Lord, Lord, tigil mo na. Lord, Lord, patawarin mo kami. Grabe ka. Posible kaya na niyayanig talaga ng Diyos ang buong Pilipinas? Posible kaya na niyayanig din ng Diyos ang ating mga spirito? Posible kaya na yung pagyanig sa paligid natin ay larawan ng pagyanig sa loob natin? Hello? And alam niyo po, ang Panginoon ang yumayanig. At kailangan niya tayong yanigin. Yan ang pag-uusapan natin. Amen. Are you excited? How does God shape us? Paano ba tayo inayanig ng Diyos? O minsan, niyayanig ng Diyos ang tao through nature, through lindol, through baha, through bagyo, di ba? Kaya nga doon lang na, yung mga hindi na nagsisimba sa panahon ng mga baha, sa panahon ng mga lindol, no? Yung mga malapit na kay Lord, malapit kay Lord eh. Kaya talaga kailangan ng pagyanig, tama po ba? Para lumapit ka ng uli kay Lord. Amen. Pero hindi lang tayo sinishake ng Diyos sa pamamagitan ng lindol, baha at bagyo. Amen. Minsan, at most of the time, niyayanig tayo sa mga problema, mga seasons ng breaking, pruning, humbling. Hindi para ipahiya tayo, pero para i-enlighten tayo. Hindi para parusahan tayo, pero para linisin tayo. Ang pagyanig ay pagpapaalala na anak, nag-i-exist ako ha. Ang pagyanig ay nagpapaalala, anak, tao ka lang. Diyos ako. At ako ang in control ng sangkatauhan at ng buhay mo. Hello?
Dahil bakit? Kasi pwede matigas ang utak ko, pwede ko tumigas ang ulo ko sa Panginoon. Diba, naging mayabang ako. Siguro ito yung mag-aalmin na naging mayabang ka. Hindi ko alam dahil mas malaki mo, sa laman ng bank account mo, sa accomplishments mo, sa title mo. At minsan talaga, kahit ayaw ng Diyos, the Lord will use pain, misunderstandings. The Lord will use losses to humble us. Para ipakita yung mga bagay na hindi natin nakikita. Ika nga ng tao, blind spots. Para palalimin tayo. Sinisave tayo ng Diyos para hindi tayo saktan, ha? Hindi para saktan tayo, pero para i-humble tayo, alisin yung pride natin, buksan ang mata natin, ibalik tayo sa tuhod natin. Kasi sa totoo, yun na nga yun eh. Kung hindi pa tayo minanig, hindi natin tatawagin ang pangalan niya. Kung hindi pa tayo minanig, di ba? Hindi pa natin bubuksan ang Biblia. You know, we don't mature in conferences. Pero ayoko tumigil kayo umaten ng conferences. Mga trainings, napakahalaga po yan. Pero ang maturity po ay nangyayari during crisis. Dumaambasan na makapag na crisis ang church para immature ang church. Dumaan ba sa sandamakmak na crisis ang iyong marriage para immature ang inyong marriage? Hello, kaya po, ganito, pag sinishake tayo, huwag niyo sabihin ka, Lord, tama na. Pag sinishake tayo, kahit mahirap, sumabay ka sa galaw niya. Amen. Kasi lahat ng pagdidig may purpose para i-align tayo, i-refine tayo, at i-ready tayo para sa susunod na kabanata ng ating buhay. Ang mga shakings ay hindi katapusan. Umpisa yan ng talagang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Come on, palakpakan po natin si Lord. And so, open your Bibles. Grabe. Are you excited? Open your Bibles to Hebrews 12:26-29. Napakahalaga po nitong text na ito. No, at kung magandang i-familiar po natin, bigyan ko kayo ng context itong Hebrews. But, sige po, basahin po muna natin. Sabi dyan, no, Hebrews 12:26-29, sabi niya, at that time, his voice shook. But now he has promised, once more, I will shake not only the earth, but also the heavens. The word once more indicates the removing of what can be shaken, yung pagtanggal ng mga nayayanig na mga bagay, so that what cannot be shaken may remain, para yung mga hindi nayayanig ay manatili. Ako wala akong kausap. Amen. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Quick context lang po. Quick context itong Hebrews. Kasi diba, alam niyo naman, that the book of Hebrews is written for Jewish believers. Yes. No, ito po ay written para sa mga Jewish believers na dumadaan sa persecution ng kanilang pagtanggap sa Panginoong Jesucristo, at may pressure na sa kanila at this time na bumalik na lang sa Judaism. Ibig sabihin sa Old Covenant, rituals, temple worship, na sinasabi ng Panginoon, hindi na, grace na tayo, dumating na nga ako. And so may temptation na bumalik sa old life. At sila po ay pagod, discouraged, at shaken sa mga trials. No, kaya yung author, possibly si Paul, pero mukhang hindi si Paul, baka close associate ni Paul, ay nagsulat ng Hebrews para i-remind sila na Jesus is better. Diba? Better than angels, better than Moses, better than the Old Covenant.
perseverance, anumang pagsubok. Why? Because, yes, God is shaking the heavens and the earth para magkaalaman kung ano ba yung nagigiba at hindi nagigiba. At para kumapit tayo doon sa hindi nagigiba. Amen. So, yan ang context ng Hebrews. And so, apat na bagay dito po sa binasa natin, and then tapos na po ako, I hope that we will be ministered greatly. And first is this, no? Tingnan po natin yung text. Sabi niya, once more I will shake not only the earth, but also the heavens. Unang-una, I want you to know that God shakes what is temporary. Hello? God shakes, sinishake ni Lord yung hindi nagtatagal. Sinishake ni Lord yung nagigiba. Kapag may niyayanig si Lord, hindi po aksidente yan. Lahat ng shaking by divine purpose. Kasi ang goal ni Lord is ma-shake yung hindi magtatagal. At magre-remain lang sa buhay mo, sa simbahan na to, yung eternal. Hello? Kaya yung pagyanig, hindi para may sirain. Grabe, niyanig ni Lord yung marriage namin, sinisira niya marriage. No! Grabe, niyanig ni Lord yung church namin, sinisira. No! Hindi niya sinisira yung church. Kaya may pagyanig para may linawin. Hello? Alam mo, hindi naman natin marirealize na yung, di ba, na yung mga projects pala ng DPWH ay host kung walang darating na pagbaha. Hello, baka akala natin okay pa until, grabe, kaya pala baha ng baha. May shaking para ma-distinguish na not fake yan. Hindi yan totoo. Ang gusto ipakita ng Panginoon, yung totoo lang. Yung dapat mo lang talagang sandalan. Yung dapat mo lang talagang hawakan. Kung sino talaga dapat ang foundation ng buhay mo, nakakapitan mo, ano man ang mangyari, hindi ka magigiba. Amen. Kung pala magigiba ka. Pero kung kakapit ka doon sa hindi magigiba, then hindi ka magigiba. Hello? Kaya yung pagyanig, para i-reveal na ano ba yung dapat talagang itago at i-treasure sa buhay natin. Kasi baka may mga i-treasure tayo na hindi naman talaga treasures. Yung akala mo, Lord, nawalan ako ng trabaho, katapusan ko na. Pero sa totoo lang, ginamit ni Lord yung shaking na yan sa buhay mo para ma-discover mo talaga na hindi yan ang purpose mo. Ito ang purpose mo. Natulayan ni Lord na trabaho mo na isang araw na sabi mo, doon natagpuan mo na yung talagang totoong purpose ng Diyos, sabi mo, Lord, kaya pala Lord, salamat na kasi kung hindi mo to nayanig, hindi mo matatagpuan to. Akala mo heartbreak. Iyak ka na ngayon, oh Lord, hindi mo kaya mawala siya. Oh. Hindi mo talaga kaya mawala siya. Nang 7 years old ka pala. Para sabihin mo, hindi mo kaya mawala siya. Pero pamihirap, parahan pala ni Lord yon para ilayo ka sa love na sisira sa'yo. Diba po, tingnan lang nga, iiniwalayan ka niyan. Una, hindi na magwapo yan, di ba? Patay na patay ka dyan. Pangalawa, dadalhin ka niyan sa impyerno. Isang araw, nayanig ka dyan, na-realize mo, temporary lang yung love, at dinala ka sa eternal love. Sabi mo, Lord, buti na lang. Alam mo, yung financial struggle mo, sumpa. Kasi dumating ka sa point na nag-struggle ka financially. Yun pala, classroom yun ng Diyos para turuan ka na, anak, ako ang source. Ako dumating ako sa point, no, sa church na during pandemic, grabe yung financial struggle. Pero grabe, classroom lang pala yun. Hello? Kasi hindi tayo dadaan doon. Ako po, no, tinayunin po natin yung back to church sa Land River, Manila. And until now po, mga ako, kung paano nag-provide ang Diyos.
Amen. Hello? Wala po kayo kilala. Baka sabi, baka may magaling sa akin. Sabi, pinakirigan nyo. Sabihin lang po, guest speaker lang po. Hello? Hello? When God shakes, it is because He wants to reveal ano yung magtatagal at ano yung hindi magtatagal. Magtatagal. Kaya ang ginagawa ni Lord is this. And sorry po whether you like it or not, si Lord mag-test ng foundation. Hindi ba rin sabihin, promise, Lord, promise. Mamahalin kita hanggang dulo. Pastora, hanggang dulo tayo. Okay, okay. Ganda yung salita mo. Pero tingnan natin, kapag may shaking na. Kasi doon talaga matitest yung foundation. Hello? Amen. Kahit gaano kaganda yung building sa mata natin, ang sukatan ng tibay niyan ay kapag dumaan na sa lindol. Gagawin talaga ng Panginoon. Dadaan tayo dyan. Para tumigil tayong sumandal sa bagay o tao na hindi tayo kayang iligtas. Sa bagay o tao na hindi serious. Hello? Hello? Thank you, Lord. And you know what? Yung kamay ng Diyos nasa Pilipinas. Shaking the nation to expose corruption. To shake out, to awaken the conscience. Nasa ekonomiya natin. Kasi sabi ng Panginoon na magtiwala kayo hindi sa ekonomiya ng Pilipinas, pero no, sa akin. Even ang kamay ng Panginoon, Reggie, alam nyo, nakita ko nasa church. Nasa church ako. Kung ready ko lang po sa inyo. Pero yung kamay ng Diyos nasa church. Tatanggalin niya yung religiosity. Tatanggalin niya yung carnal living. Tatanggalin niya yung kasalanan. At i-reveal niya yung tubig. Nasa kamay, ang puso natin nasa kamay ng Diyos. Okay, magtatanong kayo, Lord, bakit sa lahat ng mga tao, ako, no. Kailangan para tanggalin ang yabang. Hello? Hindi random ang mga shakings. Pinapaalala sa atin ito na walang lugar dito sa mundo na stable. Tanging ang kaharian lamang ng Diyos. Amen. Amen. Kaya pala yung akala mong disaster, yung akala mong heartbreak, divine appointment pala. Number 2, ano yung number 1? Ay, wala na. God shake what is temporary. God shakes what is temporary. Number 2. Are you excited? Kailangan mo ulit? God shake to make a decision. Number 2, God shakes to make Distinction. a distinction. God shakes to make a distinction. And so, sabi niya, Hebrews 12:27, the words once more indicate the removing of what can be shaken that is created things, so that what cannot be shaken may remain. Ano yung ibig sabihin yan? Yung sa akin. Ibig sabihin, may mga bagay sa buhay natin na akala natin tama, pero hindi pala galing kay Lord. So, out of His mercy, not anger, ha? Galit siya, no, hindi galit si Lord. Mercy nga eh. Alam mo kapag niyayanig ka, may awa pa sa'yo si Lord. Kapatid, hindi nga niyayanig ka, ibig sabihin, mahal ka pa ni Lord. Kasi Amen. hayaan niya mong tuloy-tuloy ka sa impyerno. Pero may pagyanig para ipakita kung ano yung matibay. Ito, matibay. Ito, mabihira. Walang katibay-tibay ito. Ito, galing kay Lord. Ito, hindi ito galing kay Lord. Hello? Ito nakakabitlat ng church. Pero ito talagang anchored kay Lord. Ito,
Lord, hindi kaya. Padala ni Lord, ito hindi padala. Distraction ng kalaban. Ito, instruction ni Lord. Kaya nung lumabas yung pandemic, shaking yan. Shaking yan. Hindi niyo pansin, ang dami shakings. Para lumabas, kung sino ito talaga ng pandemic. Ito, nagsaserve lang out of convenience. Ito naman nagsaserve kahit namatayin pa. Kaya may conflict sa ministry, nalaman mo, ito loyal kay Lord. Ito, nagsaserve lang dahil may pagkain. So, ito, crowd lang, parang crowds lang, nakikisigaw lang. Ito, cold. Ito, fan. Ito, follower. Ito, love ang blessing talaga. Ito pala, tuloy ako. Ito, love lang si Lord dahil sa blessing. Pero pag wala ng blessing, ay wala na eh. Hindi yung counted. Aalis sa kay Lord. Ito kahit na dumaan sa pagsubok na walan kay Lord siya. Hello, kaya po ang Tower of Babel, if you would remember. Ang Tower of Babel po, okay, ay talagang it's a project that really hurt God. But it's a powerful project to the point na nag-create ang tao sa Genesis ng isang tower na talagang close na ano eh. Ayan o, ganyan po, kalaki eh. At ganyan kataas na Nawala kasi yung hapo. parang makakabot mo yung Order ko langit. eh. Saan nilang Yung sa lagay? ginawa nila eh. Pero alam niyo ba? Shinake niya ni Lord para ma-reveal na yung motive nila para iangat ang mga sarili nila at hindi yan project na galing kay Lord. Alam mo ginawa ni Lord? Frustrate yung project tapos nagkaroon ng iba-ibang lengguwahe na hindi sila magkaintindihan. Mercy moment po yun. Kasi kung hindi niya yan yayanigin, baka akala mo okay ka pa kahit matagal na tayong nakaasa sa gawa ng laman, hindi sa lakas at kapangyarihan ng Panginoon. Kaya ito pong prayer dapat, Lord, sige, kung isi-shake mo, then do it. Shake my plans. Shake my comfort. Shake my sin. Don't panic when shaking happens. Pay attention and tell to the Lord, sige Lord, let your will be done. Remove what is not of you para ang itayo ko ay yung talagang will mo. Come on, palakpakan natin sa Lord. Tingnan mo naman. Thank you, PowerPoint, Number 2, God shakes to make a decision. You want more? Are you sure? Yes. Number 3, God shakes to awaken His people. Hebrews 12:26, at the time, His voice shook the earth. But now His promise, once more I will shake not only the earth, but also the heavens. Heavens here, pero hindi ko na to i-emphasize. Ang heavens here ay hindi literal na langit. Pag nakita niyo na yung heavens, may S. Ibig sabihin, hindi yung langit. Hello? Ibig sabihin, ang heavens is literal sky. No? At pangalawa, even daw, yung mga forces na hindi natin nakikita heavens yan. Galaw ng demonyo, heavens yan. Ang sabi ng Panginoon, shake ko lahat yan. Kaya yung sinasabi ng Hebrews dito, at the time His voice shook the earth. Literal po, Exodus 19 po yan. If you would remember, throwback tayo to Mount Sinai, Exodus 19, alala niyo po, kung saan sobrang sa
Sinai. Hello? Sino excited siya? Nakausapin ka literal ni Lord, hindi lang ng pastor. Diba? So, syempre talagang excited ka to go to Mount Sinai. And so, ano nangyari? No? Nung nasa Mount Sinai na sila, ayan na, nung mangungusap na si Lord at bumaba na si Lord, alam niyo po ba na literally, nung pababa na si Lord, nag-tremble ang Mount Sinai. Parang earthquake. May thunder, may lightning, may smoke, may fire. Tapos may sound ng trumpet na palakas, ng palakas, ng palakas. Sabi ng mga tao, nakakatakot, parang earthquake nga. Tapos daw yung mountain shook violently, not because of an earthquake, but because of the presence of God. Alam niyo, sabi ng mga Israelites, ano mo sa akin yung sabi? Moses, huwag na kami kausapin ni Lord. Ikaw na lang, mag-represent sa Kanya sa amin. Nakakatakot naman siyang mangusap. Hindi namin kaya yung boses niya, mamamatay kami. Hello? Amen. Hello? Amen. Ikaw na lang, Moses. Kaya yung mga pastor pala natin, mababait pa. Kasi kung si Lord pa nangusap, patay. Ganun ka-powerful si Lord. Ganun ka-banal si Lord. No, ganun talaga nakakatakot si Lord. But listen. God wasn't trying to scare us. He's trying to steer us. Hindi niya gusto takunan ng Israel. Gusto niyang gisingin ng Israel. Gusto niyang linisin ng Israel. Gusto niyang ilapit uli sa Kanya ang Israel. Kasi kung hindi niya gagawin yun, hindi tayo magigising. Ihiling pa rin tayo. Ako, wala akong buong kausap. Hello? Actually, diba, hindi yung earthquake eh. At the time, His voice, hindi po ang earthquake ang nag-shock ng earth. Yung boses niya para sabihin, nak, gising na. Alam mo kung akala mo magigising na tayo sa mga conference. Alam mo, nagigising tayo sa mga shuttles. Kasi minsan yung comfort, pinatulog na tayo. Yung yaman, ginawa na tayong complacent. Yung titles natin, ginawa na tayong mayabang. Nawala na yung conviction ng anak ng corruption. At nagko-compromise na tayo minsan sa harapan pa ng Diyos. Na pwedeng magdala sa atin sa impyerno. Kaya si Lord, His voice will shake us para yung inaantok magising. Amen. Para yung complacent maging on fire muli. Para yung distracted maging devoted muli. Kung palakpakan po natin sa Lord. Kaya ang revival nag-uumpisa dun sa paghingi mo ng tawad pagkatapos na shaking. Naalala ko po si Jonah. Si Jonah po ay tumatakbo sa Panginoon. Si Jonah ay nautusan ng Diyos, pumunta ka sa Nineveh, mag-preach ka doon ng salvation. Sabi niya, Lord, Nineveh, hindi na napakasama ng mga tao doon. Kilala ko ka, Lord, pag nag-repent yung mga yan, papatawarin mo. Ayoko patawarin mo sila. Ayoko ma-experience silang grasya mo. Alam mo, ginawa ni Jonah, tumakbo siya opposite sa Nineveh. So pumunta siya ng Tarshish. Talagang literal na tumakbo siya away from the call. And so nung sumakay siya sa barko, palayo sa Panginoon. Teka lang, makakalayo ko ba talaga sa Diyos? Tumakas siya. Alam niyo po ginawa ng Diyos? Nagpadala siya ng bagyo na niyanig yung barkong sinasakyan ni Jonah. Naging balik mga tao sa loob. Sabi nila, sino may balat sa puwet? Sabi ni Jonah, ako may balat sa puwet, itapon niyo na ako. Kasi pag tinapon niyo ako, titigil ang bagyo. I'm trying to run away from God. You're
Mali yung pinupuntahan mo. You are going the opposite of my direction, of my will. At alam mo ano nangyari? Nung siya mo ay tinapon, may balyena, sabi nila balyena, malaking isda, ito ang balyena nga, ang kumain sa kanya. Sino dito hanggang ngayon nasa loob ka ba ng balyena? Tapos Huwag kang ganyan, tol. Hindi ka nag-iisa. Sabi ni Jonah, Lord, patawarin mo, you are my salvation. Alam niyo po, nung sinabi niya na yung prayer na yun, niluwa siya ng balyena. Sabi ng balyena, Pait. walang lasa. Ang pait, okay. Niluwa siya ng balyena. You know what, sometimes, God will allow you to be swallowed by a situation. Hindi para i-trap ka, pero para i-transport ka na sa will niya. Amen. Minsan, si Lord iaalaw niyang kainin ka na anumang balyena na yan sa buhay mo para dalhin ka na sa will niya sa buhay mo. Hello? Loss man yan, delay man yan, discomfort man yan, nayanig ang church. Kinakain tayo ng balyena para dalhin na tayo sa Nineveh. Para ibalik tayo sa Nineveh. Para dalhin tayo sa purpose natin. Para dalhin tayo sa will niya. Lord, awaken me. Hello? Nung nagsara ang Life Giver Manila because of pandemic, yung mall po, kung saan kami nag-rent, ay nagsara yung Everrecto. And siguro nalugi na rin sila. It's a big mall. And so lahat ng mga tenants sila, sabi nila, sige, ibahin nyo na lahat siya kasi hindi na ito magbubukas. Ibenta na namin yung Ever. So hindi namin naintindihan at the time. Pero sige, iniba namin yung church. It was costly. 6 years ko kami nag-rent doon. Talaga napamahal para i-construct ko yun. Pero alam niyo, kaya pala. Para dalhin kami sa power. Para dalhin kami sa mas maganda. Para baguhin ang puso namin. At ma-identify namin sinong totoo, sinong hindi. Sinong magtatagal, sinong mag-open. And now the church is, you know what, grabe, greater than the former. Is what we are experiencing right now. Oh Lord, awaken us. Awaken us, Lord. Shakings are meant to awaken us. And number 4 and the last, we're excited. Last na po ito. Number 4 is this. God shakes so that only what cannot be shaken will remain. God shakes so that only what cannot be shaken will remain. And so tignan niyo po ha. Sige po, basahin po natin yung verse. Sabi, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken. Alright, sige, basahin ulit natin. Okay, once more I will shake not only the earth, but also the heavens of work once more indicate the removing of what can be shaken. Okay, so what cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe, for God is a consuming fire. Amen. Tingnan mo sa akin, please. Katapos na po, hindi po mapunti sa mata ko. Pagkatapos ng lahat ng shaking, pagkatapos ng lahat ng plano mo na hindi sa Diyos, ay hiniba ng Diyos. Pagkatapos ng mga na-build mo na hindi sa Diyos, ay hiniba ng Diyos. Ano ang natira? O ano ang natitira?
Sabi ng Bible, magigiba lahat. Heaven and earth will pass away. Ang tanong ko sa inyo, ano ang matitira? Alam niyo po, only God is unshakable. Only God. Everything else, comfort, wealth, achievements mo, even ministries, mga relationships, pwedeng bumagsak at babagsak lahat yan. Pero ano lang matitira? Isipin niyo, ano bang matitira? Ano bang hinahabol ko? Yung matitira o yung mayayanig? Ano bang matitira? Only God is unshaken. Ano ba yung hindi masishake? Number one, sabi niyo na nga kanina, the Word of God. Ano po sabi ng Bible in Matthew 24:35? Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Lahat magigiba, kapatid, promise. Pati yung ilong mo na pinagawa mo kay Belo, magigiba lahat siya pamatay tayo lahat. Yung mga pinag-ipunan mong mga alahas, kahit anong ingat mo, magigiba lahat siya. Lahat ng mga inago mong medalya, lahat siya magigiba. Ang langit daw at ang lupa ay magigiba. Except sa salita ng Diyos. Hello? Amen. Kaya nagtataka po ako, bakit naman kayo umaten church? Nagtataka po ako, ba't hindi kayo nagbubukas ng Bible? Kasi, yung mga sinasagdalan nyo na sinasandalan ng mundo ay magigiba. At tanging hindi magigiba ay ang salita ng Diyos. Yan ang sandalan ninyo. Diyan kayo maging mayaman. Yan ang gawin yung treasure. Yan ang ihapin ninyo sa inyong buhay. Ano ba pangalawa? Hebrews 12:28 sabi niya, we are receiving a kingdom that cannot be shaken. Hello? Ano yung sabihin yung pangalawa na hindi mo shake? Pangalawa na hindi mo shake, kaharian ng Diyos. Sabi niya, we are receiving a kingdom that cannot be shaken. Wow! Ang kaharian ng Diyos kung nasan tayo ngayon. Ang kaharian ng Diyos, the first natin na tinanggap natin si Jesus Christ, hindi kailanman magigiba. Magigiba ang gobyerno, magigiba ang Malacanang, magigiba kung ano man, sino yan, ang ABS-CBN yan, akala nila indispensable sila ay nagiba, pero hindi magigiba ang kaharian ng Panginoon. Number 3, the faith of God's people in Jesus. Hebrews 6:19, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. At kanina pa natin pinakanta that Jesus is our firm foundation. Magigiba lahat, hawak ka kay Jesus. Mamamatay ka, hawak ka kay Jesus. Yung kaluluwa mo, secure dyan. Ano man mangyari sa buhay mo, wala kang dapat katakutan. Ang insurance mo, si Jesus. Woo! Hello? That's why, ano response natin? And sabi niya sa text, nabasa ulit natin yung number 4.2 verse, God acceptably with reverence and awe, for our God is a consuming God. Dalawa lang ang response natin. Taas ang kamay na nagtatanong, ano dapat namin gawin? Ito na, sinabi rin ng Hebrews sa kanya, sabi niya, kaya ganito dahil ang tinatanggap mo kaharian na hindi kailanman magigiba. Unang-una, kapatid, bagong silang church,
Be thankful. Hindi lang yung casual na thank you, Lord. No, dapat heartfelt. Thank you, Lord. Dapat yung nanginginig ka. Dapat yung all-out gratitude. I wanna call the pianist. Bakit? Kasi yung natanggap ninyo ay hindi nag-give-up. Kaya dito yung parang feeling nila, matatapos na yung taon, parang feeling nila, walang blessing si Lord sa kanila. Kasi ang pamantayan nila, yung classmate nila nag-post sa Facebook na nasa Hong Kong. Sana all nakakapunta ng Hong Kong. Hello? So feeling natin, there's nothing to be thankful about. Why? Kasi sila, nakaka-travel na ako until now. Diba? Pagong silangan lang, napupuntahan ko. Yun ang pinakamalayo. Kasi sila may bangkay na, may kotse na. Hindi mabuti sa akin. Ang dami ngayon. Na nasa kanila na lahat nagpakamatay pa. Hello? I'm gonna tell you, you're the most blessed on earth. Wala nang mas blessed pa sa'yo. Kulang na lang ang pera. Kulang na lang ang cash. Pero ikaw ang pinakamayaman. Hello? At ang pamantayan ng blessing ay hindi sa cash na hawak mo, pero sa Christ na nasa puso mo. Be thankful. Kasi anytime pwede tayong mayarig. Anytime na pinangahawakan ng tao, pwedeng mag-iba. Anytime, mawawala. Pero kung ang Jesucristo na ating tagapagligtas ay nasa iyo, I tell you, napaka-blessed mo. Ito pa pangalawa, are you excited about this? At sabi niya, be thankful. At sabi niya, tinuloy niya, sabi niya, worship with awe and reverence. Since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, sabi niya, mag-worship ng may manghanga at takot at paggalang. Kapatid, alam niyo ba, ang ugat bakit tayo sinishake? Dahil wala ka ng reverence at okay mo. Ang ugat bakit sinishake? Kasi may nagawa ka sa buhay mo. Resulta ng wala ka ng takot at wala ka ng paggalang sa Diyos. Alam niyo po, iba ang love. Pwedeng love mo si Lord, pero hindi ka takot sa Kanya. Amen. Pwede naman love mo magulang mo, pero wala kang takot eh. Kaya nga nababastos mo, di ka umuwi na maaga kasi love mo. Pero wala kang takot. Pero alam niyo ba kung saan nag-uumpisa ang karunungan? In Proverbs 9:10, sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang takot sa Diyos ang umpisa ng karunungan. Hindi daw yung love kay Lord. Yung takot kay Lord. Ang problema, wala kang takot. Hindi mo na-realize na CCTV si Lord. Walang CCTV ang church. Pero si Lord ang CCTV. At kita niya lahat. At kailangan tayong matakot sa Kanya dahil isang araw, yung mali natin ginagawa ay yayanigin niya. Ang ugat ng compromise, ang ugat ng kasalanan is love without fear. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ng Hebrews, therefore, be thankful. You know, bagong silang, be thankful. And second, you serve God with fear. Worship with fear. Love with fear. With trembling and awe. Total surrender. Why? Kasi siya ang Diyos na consuming fire. Ibig sabihin, siya ang Diyos na sisirain niya lahat ng
unshaken? You can be unshaken. Who wants to be unshaken? You can be unshaken when you recognize that only God is unshakable and that you need Him in your life. Be thankful. Bakit? Kasi may regalo ang Diyos sa buhay mo. At ang regalo na yon is this. Kaharian niya na hindi magigiba. Kaya hindi ka rin magigiba. Hindi ka magigiba ng problema. Hindi ka magigiba ng pandemic. Hindi ka magigiba ng lindol. Hindi ka magigiba ng bagyo. Ano man pagsubok na darating sa buhay mo. Ang simbahan na ito ay hindi magigiba. I want you to stand up right now. Tabayo tayo. Sabihin mo nga sa tatlong tao. Sabihin mo nga sa tatlong tao. God is unshakable. Hallelujah. I want you to close your eyes right now. Thank you, Jesus. I want you to close your eyes. Because, you know, I am feeling in my spirit. Na ginagawa talaga kayo ng Panginoon na fountain. I know you have a goal. I know you have a dream. Walang gusto talaga ng Panginoon magtagal kayo. Ang gusto talaga ng Panginoon lumalim kayo. Ang gusto talaga ng Diyos tumibay kayo. Ang gusto talaga ng Diyos ay umabot kayo hanggang langit. Kaya alam nyo, kung ang tingin nyo sa salvation ay bara-bara lang, at wala kayong takot na i-work out ito, mukhang kawawa ka. Kawawa ang pamilya mo. Ang isa sa matinding foundation natin ay ang takot natin sa Kanya. Kapatid, kung pakiramdam mo ngayong araw na ito ay parang yumuyog-yog ang lahat sa paligid mo, please, huwag kang matalanta. Pakinggan mo si Lord. Hindi Kanya winawasak, tinutuwid Kanya. Hindi Kanya sinisira, pinalalalim Kanya. Hindi Kanya pinaparusahan, nililinis Kanya. Hindi ka i-reject ni Lord, nire-redirect Kanya sa will niya sa buhay mo. Tinatawag ka ng Diyos na lumalim. Ang gusto niya tumibay ka, lumalim sa panalangin, lumalim sa pananampalataya, tumibay sa relasyon mo sa Kanya, lumalim
hands. Lord, iluwag mo ako sa palyena ng sitwasyon na ito. Dahil babalik ako sa iyo. Dahil susunod na ako. Dahil bumabalik ako sa Diyos na tanging hindi mayayanig sa lahat. Pagkabilang ko po ng tatlo, lahat na gusto na talagang bumalik sa Diyos. Na mag-respond sa call ng Diyos sa buhay niya. At the count of three, I want you to come here in front. I will pray for you. I will pray for you. One. Thank you, Jesus. Sige po, come on. 2, 3. Kaya niyo. To come in front. Come on. Come on. With my hands to heaven, see my heart surrender. I tell my soul again, you alone. Sige, sige, sige po. I know the streets are raging. You will speak and take them. You will find my rest. You are in control. I lift my hands to heaven. Hear my heart surrender. I turn my soul again. You alone. And though the seas are raging, you will speak and take them. You will find my rest. You Inaayos ko yung buhay mo. Hindi ko sinisira. Respond right now. Inaayos na Lord ang buhay mo. Hindi sinisira ng Diyos na naayos niya. Dahil gagamitin ko rin yun. Dumaan ang bagyo, dumaan ang song, pero hindi siya magagaling. Nag-anchor siya sa mga This is second chance. Very true. The Lord is telling you na life, yung season, makakatuwa sa buhay mo. I'm seeing Jonas coming back with that purpose. Jonas being awakened. Jonas finally saying yes to God's plan for their life. You are our strength. You are our refuge. You will fight for us. And I know what the Lord is fighting for you right now. Amen. Bringing you out from the pit of darkness. Bringing you out from the pit of depression, of anxiety, of confusion, out from it. At sinasabi ng Panginoon ay grabe. You know, sinasabi ng Lord na ito yung season na babalik kayo sa true worship. Dahil marirealize ninyo kung gaano ako kalaki, pero malapit sa iyo. Marirealize mo kung gaano ako kalaki, pero hindi kita iniwan. Malaki ako, pero katabi mo ko. Malaki ako, pero hindi ako distant. I am an active God. I am a present God.
ready na ng parking, provision, madaming dedications ng mga businesses, madaming mga dedications sa mga bahay. But the key, sinasabi ng Lord na, put your house in order. I must be first. The key to a life of abundance is when you put me first. Put me first. Be a Match 633 church. Be a church that puts God first. And this church will be so blessed. Grabe, tithers will come in this church. Ora, masikat kingdom builders. And ikaw, we will build the house of God. Hindi ka dalawang floor, dati ng araw, 3 floors, 4, 4 na floors. May ikitain kayo para mag-expand. Hindi na mapipigilan ng inyong growth. Nagulot ng kamay ng Diyos sa buhay ninyo. May mga babasa sa board exam. May mga babasa sa mga malalaking universities. May mga award na on top. We will be on top. Never at the bottom. Tapos na ang kahirapan. Tapos na ang scarcity mindset. Tapos na ang mindset na dapat kami tumanggap. Sabi Lord, kayo ang magbibigay. Dahil makakatanggap kayo ng pagpapalang galing sa akin when you put me first. Lord, thank you for families will serve you. Mag-aagawan ng slots sa ministries. People will go back to one-on-one discipleship. Sisig lang yun. Sisig lang mga young professionals. Ang mga nanay at tatay ay mabihirang grabe. Mag-aagawan sa pagbibigay, sa pag-contribute. Ang mga mata ninyo hindi mapakalahi dahil makakakita kayo ng kulang sa church. At gagamitin kayo ng Diyos para puluin ito. You will be so blessed to be a blessing. Come on, receive it right now. Come on, raise your hands. The Lord is pouring out His blessing. The Lord is pouring out His anointing. The Lord is pouring out His power, His presence upon this church. 15 years, but the Lord is telling you, the best is yet to come. God is not done yet. Hindi pa tapos ang Diyos. At ang mga mangyayari sa mga susunod pa ay bagay na hindi mo na-imagine, mga bagay na hindi mo inakala gagawin ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ng simbahan na ito. Ora basika, basika. Ora basika, worship the Lord. Worship the Lord. Come on, worship Him. Come on, worship Him. Ora basika. Ora basika. Open your mouths. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin nagmamahal. Only the voice. Samba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay For the last time to worship Him. sinasamba kita.
ang tatayo pagkatapos ng gawain na ito. Isang matibay na church. Isang church na hindi matitina, hindi mai-intimidate sa anumang mga pagsubok o mga intimidating spirits. Because they have a God who is so powerful, who can shake heavens, the principalities that we do not see, and even the earth. Yan ang kakampi ng church na ito. Church na ito ay hindi ordinary church. Ang church na ito ay kakampi ng Diyos. Ang church na ito ay instrumento ng Diyos. Ang church na ito ay pinapahayag ng Diyos. Ang church na ito ay pinapangalan ng Diyos at ginagamit ng Diyos. So, salamat sa isang matatag na simbahan. And for the next 15 years, God, oh, they will fly and soar. And really, no eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has in store for everyone. Thank you, Lord. I want you to stand up right now, please. And I want you to hug your top 10. I don't know kung sino top 10 mo sa church na ito. Mga taong kailangan patawarin, yakapin, pansinin. Mga taong kailangan pasalamatan.